Mula kay Melvs Castle, aba matindi to mga tol, no? Binalaan daw mga tol ni Mauning, no? Hindi ko alam kung totoo tong title na to, pero binabasa ko lang naman yung title eh. Bibigyan natin to ng reaction video. Sobrang nakakabahala ang teka, binalaan ni Mauning mga kapatid, mapasasabugin ng China ang West Philippine Sea. Oh, gaano to katotoo, mga isda pinaglalason na. No, so aalamin natin to mga kapatid, bigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Yan, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary regarding dito sa West Philippine Sea. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sobrang nakakabahala ang balitang ito. May report na wawasakin ng China ang buong West Philippine Sea. Mga isda doon nilalason na para hindi na mapakinabangan ng mga Pilipino. Gaano? Napakalaking ektarya ng anong nasira, no? Sa dredging nila, mga tol eh. Tapos itinatanggi nila yan dahil nga talagang iniibig daw nila ang kalikasan, mga tol. Ito katotoo. Hindi lang nga ito basta isang napakalaking chismis. Mismong si Philippine Navy Rear Admiral Alberto Carlos na ang nakatistigo ng pagwasak ng China sa ating karagatan. Pinaghihilalaan ng Philippine Navy na kung hindi mapapakinabangan ng China ang West Philippine Sea, wawasakin na lang to ng China sa pamamagitan ng pagsisira dito at paglalaso na rin ng mga isda. Pinoproblema ngayon ng Philippine Navy na baka ang mga isdang mahuhuli dito ay kontaminado na ng nakamamatay na kemikal. Eh di mas lalo natin dapat bantayan mga tol, ang WPS. No? Hindi tayo pwedeng basta na lang dyan, monitor lang, hinayaan lang natin yung swarming nila. Dapat talaga bantay. Kaya nga ang ginagawa ng ibang bansa, mga tol, kapag may pumapasok na mga illegal na fishermen o illegal na mga fishing vessels ng ibang bansa, talagang pinapalayas nila agad. Kasi ibang ibang teritoryo kayo dapat. Teritoryo namin to, easy namin to. Kami lang ang may karapatan mangisda rito, di ba? Dapat ganun mga tol eh. Sad to say, hindi ganun ng Pilipinas mga tol. Monitored lang natin, hinahayaan lang natin. In fact, tayo pa yung pinapaalis, di ba? Mga isdang mahuhuli dito ay kontaminado na ng nakamamatay na kemikal. We just want to report that we notice coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Sabi ko kanina, we sent out our ships there, napaalis natin na Itaboy. Immediately after they left, we sent out our divers. Wala na natira eh. In the area, wala na natira doon. So hindi namin alam, so we were coordinating with the experts to dive, and dati na ba yun o bago lang? From our untrained eye ng ating mga diver, mukhang bago. Ito yung ito yung nabalita dati, pinakita rin to ni Senator Tolentino, yung talagang nasira yung mga corals mga tol, coral harvest daw. Nakalimutan ko sa ang shoal yan eh. Basta kitang-kita yung mga tol. At ito nga yung gusto nating pagbayaran ng China mga tol. Dito sa pagkasirang to ng mga corals. We cannot say with 100% na tama sila because hindi nga sila mga expert. But just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot. Sobrang naalarma ngayon ang Philippine Navy. Oo, kayang palayasin ng ating barko ang China. Pero sa sobrang dami ng barko mula sa Chinese government, ilang araw lang babalik na muli ang mga yan at mangwawasak ulit ng karagatan. Talagang literal na nakakabahala na ito. Supply na rin ng isda ang nakataya pag nasira ang buong West Philippine Sea. Halos kalahati nga ng ibinibenta sa palengke sa buong Pilipinas ay nagmumula sa West Philippine Sea. O di ba? May kinalaman mga tol sa ating ekonomiya. May kinalaman sa food natin mga tol. So dapat ito yung mas lalong binibigyan ng panahon eh, 'di ba? Mas lalong dapat pinag-uusapan 'to lalong-lalo na sa Senado, sa Kongreso mga tol. Ang problema kasi doon ang pinag-uusapan nila mga kapatid, kaso ni Kibuloy, 'di ba? Na wala namang kinalaman sa national issue. Dapat 'yun sa na 'yun eh.
sa husgado na talaga yun kung talagang merong kaso si Kibuloy, eh. Dapat dun nila dinadala yun, eh. Eh, ang problema nga may kinalaman kasi sa Duterte, eh. Andudun sila, eh, hinahabol pa rin nila ang Duterte tapos na yun, eh, 'di ba? Dapat etong mga bagay na 'to ang pinag-uusapan dun at talagang laging nakatutok yung mga mambabatas natin, 'di ba? Kasi para sa Pilipinas 'to, eh. The presence is already alarming because we have the sovereign rights there in our exclusive economic zone. Now, ito namang suspecha pa lang natin. We're not saying that they are harvesting our corals. We suspect that somebody is harvesting our corals, and that means that they are violating our sovereign rights. Tama. Tayo lang ang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. Tayo lang ang may karapatan, mga kapatid. Ngunit tayo lang din ang hindi pumapalag. Kasi yung ibang mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea na inaangkin din ng China, hindi makaporma China sa kanila, mga tol. 'Di ba? Kapag pumasok sila doon sa mga exclusive economic zone ng ibang bansa, eh talagang layas sila, mga tol. Dito sa Pilipinas nagagawa nila 'yan kasi nga tulad nga nung napanood natin, 'di ba, mula ng after ng mga tol ng Apolacay, 'di ba? Pagkatapos nun wala na, napabayaan na, mga tol. Nagulat na lamang tayo, napakarami ng mga artificial island diyan na mga naitayo na ng ibang bansa. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So that's why it's alarming because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect that sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat ang mag-enjoy ng resources na nandoon sa exclusive economic zone. Tama. Ang mas nakakaawa, Hindi lang yun, hindi lang yung mga Pilipino ngayon, pati yung mga future generation. Na paulit-ulit nga nating sinasabi, kung ito hindi tututukan ng ating gobyerno at hahayaan na lang itong bansang China na ganyanin ng West Philippine Sea, mga tol. Una-una, problema natin yan sa makakain natin, lalo na pag nilaso nila, wala nang mga isda, mga tol. So ano na mangyayari sa future generation? Baka yung mga magiging anak mo kung wala ka pang anak o magiging apo mo, 'di ba? Pagdating ng panahon, wala na silang aabutang West Philippine Sea, mga kapatid, no? Baka lahat ng isda natin noon ay ini-import na rin natin, mga tol, 'di ba? Kaya sana, no, kung hindi man matatapos 'to ni PBBM sa kanyang termino, sana yung susunod na mauupo, no, kung mapapalitan siya sa loob ng 6 na taon, yung sana yung susunod na uupo ay manindigan naman tungkol sa ating soberanya. Baka kasi pag napalitan tapos best friend na naman ng China yung maupo, yari na naman tayo diyan, mga tol. No, wala na tayong balita makukuha diyan, no? Yung mga media hindi na makakapunta diyan. Kasi iba-block na rin nila, gano'n naman lagi, 'di ba? Kung saan nakatutok ang gobyerno, yun na yun. Sana, mga tol, no, kaya habang ngayon presidente pa si PBBM at eto naman ang sure kasi hindi tayo sure sa future, eh. Eto yung sure, yung ngayon, mga tol. Ang magagawa na lang natin bilang mga mamamayan is maging aware tayo, yung awareness lang, mga tol. At huwag ka basta-basta magpapapaniwala sa mga sasabihin at sa mga sinasabi pa ng mga pro-China. Kilalanin nyo sila, mga tol. Makikita nyo naman sa kanilang pananalita kapag sobrang pinapabango nila etong China at talagang wala silang sinasabi o tahimik sila sa mga ginagawa nitong China sa West Philippine Sea, alam nyo na. rito ay ang ating mga kababayang mangingisda. Nagagampanan naman na Philippine Navy ang kanilang tungkulin. Pero ano ba ang mas nararapat na aksyon ng administrasyon para labanan ang ganitong klaseng gawain ng mga Chinese? Kayo sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Alright, mga kapatid, kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino at Sobrang concerned ka rin, nakakabahala no? ang balita. Kung ikaw ay mamamayang Pilipino at concerned ka rin, no, dito sa West Philippine Sea o dito sa ating soberanya, pwede kang mag-iwan sa ibaba ng iyong komento kung ano yung pwede mong o ano yung masasuggest mo, mga kapatid, no? Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.